you can't stop it now. Tikman nga. Sarah, dali mo na ito doon. Opo. Ayan, kasi hindi ka sanay sa trabaho. Ni magbuhat na kaldero, hindi mo alam. Hindi ka na mayaman ngayon. Habang nagtatrabaho ka dito sa kusina ko, ayaw ko na lalamya-lamya. Lagi mong tandaan yan, Sarah. Opo, Mr. James. Teka. Miss Sarah, sige, ako na dyan. Maraming salamat, Becky. O heto, nasa mesa na ang mga mag-aaral. Dalhin mo na ang tinapay. Pagkahain mo, bumalik ka na kaagad dito, ha? Opo, Mrs. Molly. Ano, nagugutom ka na ba? Okay lang yan. Sige. Kain na. Cute ba? Andiyan mo siya. Gutom na nga ako. Nakakatuwa. Ano ka ba, Sarah? Bakit mo hinulog ang tinapay ko? Oh, at ngayon, huwag mong sabihin sa akin ipapakain mo yan. Ayoko niyan. Sige, palitan mo yan. Good morning, Miss Minchin. Good morning. Ano ang ginagawa mo rito, Sarah? Magandang umaga po sa inyo, Miss Minchin. Miss Minchin, sinadyang ihulog ni Sarah ang tinapay sa halip na ihain sa akin. Ginawa mo yun? Hindi po yan totoo. Sarah, sinabi kong bawal kang makikipagkaibigan.
Lalo na ang makipag-away sa mga bata. Humingi ka ng dispensa. Mga bata, ayoko nakikipag-usap kayo kay Sarah. Maliban na lang kung may iutos kayo. Katulong lang siya rito at huwag niyo siyang kaibiganin. Sarah, ituloy mo ang pag-aahin ng agahan. Opo. At bakit mo naman hinulog ang tinapay? Patawad po, Mr. James. Kung ganon, kakainin mo ang tinapay na tinapon mo. Nakita ko naman ang nangyari. Hindi mo kasalanan yun. Sasabihin ko kay Miss Minchin. Salamat, Becky. Pabayaan mo na yun. Dalian nyo ng dalawa. Lilinisin nyo pa mga silid-aralan bago magklase mga bata. Opo, Mrs. Molly. Sarah, sandali nga. Ano bang klaseng paglilinis ang ginawa mo? Makapal pang dumi ng chalk dito sa upuan ko eh. Pero pinunasan ko na yan. Halika nga, bumalik ka nga rito, Sarah. Hayan, sa'yo ba pinunasan ang tawag dyan? Ano ba? Punasan mo na yan. Hoy, natatandaan mo ba yung upuang nililinisan mo ngayon? Diyan ka nakaupo nung inagaw mo yung pagiging pangunahing estudyante kay Lavinia. Pero ako na ulit dito. Si Lavinia na ulit ang pangunahing estudyante sa klase, hindi na ikaw. Sarah, alam mo talaga ngayon ng lahat na nakakaangat ako sa'yo kahit na kailan. Bagay ka lang at tulong. Sarah, naiintindihan ko na gusto mong makasama ang dati mong mga kaibigan pero hindi na pwede ngayon. Alam mo namang magagalit si Miss Minchin. Opo, Miss Amelia. Ngayon, pag-aaralan natin ang pagbuburda ng mga Pranses. Sarah? Kamusta ka na ngayon? Mabuti ka na ba? Mabuti naman. Talaga? Ako rin, mabuti rin ako. Hindi ka ba nalulungkot sa nilipatan mo, Sarah? Bawal sa inyong kausapin ako. Pagagalitan ka. Sige na. Sarah. Miss Sarah? Miss Sarah? Dapat nagsalita si Ermengarde kanina. Sinadya naman ni Lavinia ang ihulog ang tinapay. Hindi bali na, Becky. Wala siyang lakas ng loob magsalita. Tulad ng ibang bata. Huwag na natin siyang sisihin. Wala siyang kasalanan. Sabi ko naman sa inyo malaking pagkakamali na tawagin si Sarang prinsesa ng mga brilyante. Kalokohan. Ngayon, mukha na siyang prinsesa ng mga gusgusin.
mong katulong tulad ni Becky, huwag ka nang tatamad-tamad. Patawad po, Miss Minchin. Patawad po. Noon pa, asiwa na ako sa kanya lalo na ngayong tahimik siya. Walang kibo, parang meron siyang masamang binabalak. Alam niyo, natatakot na nga ako baka sunugin na niya ang paaralan. Dapat umalis na siya dito. Baka pag nakawan pa niya tayo. Dapat nga wala na yan. Naawa lang si Miss Minchin kaya nandito yan. Ermengarde, Bakit ka umiiyak dyan? Hindi naman ako umiiyak. Bakit ako iiyak? Kitang-kitang umiiyak ka. Ayan o, may luha ka. Habang tawa kami ng tawa at nabibiruan, singot ka naman ng singot dyan. Ikaw lang ang kakaiba dito sa kwarto. Alam ko kung bakit siya umiiyak. Mahina kasi siyang bumasa at palagi siyang napapahiya. Ikaw ang pinakamahinang estudyante dito, di ba? at hindi ka na kasi pwedeng matulungan ni Sarah sa mga leksyon natin. Wala namang magtsatsaga magturo sa'yo eh. Mahina nga ako sa klase pero... Kaya ako niiyak dahil sobra kayong mga sanbahe. Pabayaan niyo na ako! Sundin na nga natin siya, pabayaan natin at matulog na lang tayo. Halika na. Masyado kayaki. Ay, nakakapagod talaga ang buong araw dito. Oh, bakit hindi pa kayo natatapos na dalawa? Bilisan niyo at madilim na. Opo, Mr. James. Dapat matapos ang lahat ng mga trabaho dito bago gumabi. Ayaw ni Miss Mincy na gumamit ng langis para ilawan ng mga gawain. Opo, Mrs. Molly. Opo, Mrs. Molly. Opo, Mr. James. Pareho na lang ang sagot ng mga batang yan. Naaasiwa na nga ako sa kanya eh. Parang may pagmamataas pa rin ang pananalita niya. Kaya tuloy hindi ako komportabling katrabaho. Pero katulong lang. O, kayong dalawa, bilisan nyo na. Sarah, huwag ka na umarte, kundi mahirapan ka. Miss Sarah? Mabuti pa. Ako na lang ang magtatapos ng paglalampas mo para makakiyat ka na sa kwarto mo. Sige na, madali lang to. Pero... Pabayaan mo na ako rito, Miss Sarah. Alam ko kasing pagkatapos ng trabaho, nag-aaral ka pa gabi-gabi bago matulog. Bakit mo naisip yan? Nagsisikap ka mag-aral kahit walang guro. Alam ko kasing ayaw mong mahuli sa ibang bata eh. Sige na, baka masyado kang mahuli sa pagtulog mo. Ha? Sige na, dati ko naman itong ginagawang mag-isa eh.
Dalhin mo na to para may ilaw ka. Salamat, Becky. Nakikita kong hindi ka sumusuko. Kahit mahirap, pinipilit mong maabot ang mga pangarap mo. Gusto kong makatulong kahit konti. Hindi ko malilimutan ang ginawa mo sa akin noon. Salamat, Becky. Sinong nasa loob? Ah! Ermengarde! Sarah! Gusto kitang makita, kaya pinuntahan kita rito. Ermengarde, alam mo ba mangyayari pag nalaman nilang umakyat ka rito? Oo, alam ko, Sarah. Pagagalitan ako nung gusto ni Miss Minchin dahil ang bilin niya, layuan ka namin. Pero hindi na bale. Kahit parusahan niya ako, gusto kitang makausap. Ermengarde. Sarah, sabihin mo, bakit ba iniiwasan mo na ako ngayon? Hindi ba sabi mo mabuti tayong magkaibigan? Oo. Pero, Sarah, bakit hindi mo na ako kinakausap ngayon? Bakit ba? Alam mo bang lagi na lang akong iyak ng iyak dahil lagi na lang ako malungkot ngayon? Hindi ko gusto mangyari yun sa'yo, Ermengarde. Ha? Halika, maupo tayo at mag-usap. Hindi mo ako palalabasin sa kwarto mo? Siyempre hindi. Halika. Ermengarde, hindi naman ako nagbabago sa'yo. Katulad pa rin ako ng dati. Talaga? Oo. Alam mo naman ang mga hindi inaasahang nangyari sa akin. Dahil doon nagbago na pati ang pakikitungo ng maraming tao sa akin. Pero hindi ako nagbago, Sarah. Ikaw nga ang palaging umiiwas. Ayaw mo makipag-usap. Laging nakayuko ang ulo mo. Nahihirapan akong isipin kung bakit mo ginagawa yun. Hindi ka naman dating ganun eh. Hindi ba para tayo masayang magkapatid noon? Siguro nga, ako talagang nagbago ng pakikitungo sa iyo at sa mga bata. Ayaw na kasi ni Miss Minchin. Nakausapin ko ang mga mag-aaral dito. Ayoko mapagalitan kayo. Ang sungit-sungit niya. Yun lamang ang totoong dahilan kung bakit iniiwasan kita. Pati nga si Lottie, hindi ko rin kinakausap. Wag, Sarah! Nung hindi na tayo nag-uusap, ang lungkot-lungkot ko na. Kaya nga ang ginawa ko, hinintay ko makatulog si Lavinia at ang mga kaibigan niya, tapos pinuntahan kita dito. Gusto ko sana maging magkaibigan ulit tayo. Ermengarde, pasensya na ha. Ako ang dapat sisihin. Pinatunayan mo na kaibigan nga kita. Napakabuti mong kaibigan. Sarah, salamat! Naku, si Miss Minchin yan. Huwag kang matakot. Si Becky yan. Doon siya sa kabilang kwarto natutulog. Hintayin natin, baka may sasabihin siya. Ano? Narinig mo? Becky, salamat. Matulog ka na. Ganun lang kami dalawa mag-usap. Ganun ba? Ang galing, parang telegrama. Shh! Pero Sarah, paano mo natitiis na tumira sa kwartong to? Madilim at saka parang nasa kulungan ka. Wala akong magagawa.
Naalala mo ba ang kwento ng kasaysayan ng Reyna ng Pransya? Yung tungkol sa magandang si Marie Antoinette? Oo, naaalala ko pa. Nung nakulong siya dahil sa gulo sa bansa nila, hindi siya nabukang kawawa. Taas na upa rin siya kahit naghihirap siya sa kulungan hanggang sa mamatay siya. Ermengarde, mabuti hindi mo nakalimutan. May aral yun. Siyempre naman, kwento mo yun eh. Nakikinig ako sa mga sinasabi mo. Laging magaganda mga ako ng kwento mo. Yun ang nagpapasaya sa akin kung nag-iisa ako. Salamat, Ermengarde. Kahit nakulungan itong tinutulugan ko, hindi ako malulungkot o mawawala ng pag-asa. Alam ko kasing may mabuti akong kaibigan. Kayong dalawa ni Becky na nasa kabilang kwarto. Ngayon ba, Sarah? Pwede na akong pumunta rito sa gabi pag tulog na si Lavinia? Oo, bakit hindi? Pero dapat ingat tayong hindi malaman ni Miss Minchin. Ayan! Muntik ko na nga pala makalimutan. Sarah, may dala ko para sa'yo. Gamitin mo to kapag nag-aaral ka. Salamat, Ermengarde. Sarah, baka pwede mo rin ako matulungan sa paggawa ng mga aralin namin. May tiyaga ka sa akin at gustong-gusto kitang kausap. Masaya ako kapag tinuturuan mo ko. Pwede ba ha, Sarah? Salamat, Ermengarde. Alam mo ba, kahit ako may natutuhan din ako sa mga nangyari sa akin. Mas naiintindihan mo ang lahat kung dumadaan ka sa mga paghihirap at pagsubok sa buhay. Doon mo rin nalalaman ang mga tunay mong kaibigan. Sila yung hindi ka tatalikuran pag mahirap ka na. Sarah. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Mag-ingat ka ha, sikreto natin to. Oo, sige mag-iingat ako, Sarah. Dahan-dahan. Sige, good night, Ermengarde. Good night, Sarah. Nasaktan ko pala ang damdamin ni Ermengarde dahil sa aking ginawang pag-iwas. Pero sa kabila ng lahat, gumaan ang dibdib ko dahil muli kami nagkausap. Hindi siya nagbago. Isa siyang mabuting kaibigan.
ka.